Isang grupo ng retiradong Philippine Foreign Service Officers ang nagmungkahi sa gobyerno na isang komprehensibong patakaran para sa West Philippine Sea sa kanilang papel na diplomacy as the linchpin for protecting Philippine rights in the West Philippine Sea. Iminungkahi nila na pangunahing gamitin ang diplomasya at soft power kasama ang kultura, impormasyon at impluensya upang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa WPS. Ayon sa kanila, mahalagang manatiling hindi sangkot sa direktang labanan ng world powers gaya ng aral mula sa digmaan sa Ukraine at bumuo ng malusog na ekonomiya para sa limitadong depensa at deterrence. Iminungkahi rin ang agarang pagpapalakas ng public diplomacy at pagtatayo ng maritime militia galing ang mga gamit ang mga bangka na mangingisda sa Zambales, Palawan at Sulu para suportahan ang PCG at PNP sa pagpapatupad ng batas sa teritorial ng tubig. Samantala, nagbabala ang China sa Pilipinas na itigil ang umano'y provocation matapos ang ilang insidente sa WPS habang tinututulan naman ng National Maritime Council ang agresibong kilos ng Chinese Maritime Forces laban sa mga barko at mangingisda ng Pilipinas. Ayan, Attorney Sala. Ano pong masasabi niyo sa isyong yan? Ang problema kasi sa kanila, kung itong gobyerno, hindi na kailangan yung advice ng mga galing sa kung ano pong sektor. All this government had to do when it assumed power was to continue the foreign policy of former President Duterte. Tinuloy lang sana nila. Napakaganda ng patakarang panlabasan natin. Friends to all, enemies to none. Ang galaw ng ating pamahalaan will depend on our interests and national security. Yan ang ginawa ni Presidente Duterte. Hindi natin mapatupad yung sa arbitration ruling. Ano gagawin natin? Hindi natin kaya ipatupad. Hindi natin kayang girahin ang mga Chinese. O di kinaibigan niya. O di nagkaroon ng mapayapang ugnayan yung dalawang bansa nung panahon ni Presidente Duterte. Wala mga pambupuling ginawa. Hindi po ba? Sabi niya, nandiyan na yung ruling na yan. Forever naman nandiyan yan. Pero hindi lang naman yan. Yung ating relasyon sa China ay hindi magmumula at hindi magtatapos sa West Philippine Sea sapagkat maraming bahagi ng buhay ng tao na maaari nating pagkasunduan. Nandyan yung pangangalakal, nandyan yung exchange ng katalinuhan o ng kagalingan sa infrastruktura. Nariyan yung pag-exchange ng ating mga group, ng ating mga kultura para malaman natin at matuto tayo sa isa't isa. Maaaring magamit natin kung anong mabuting kultura nila. May apply natin at sila rin sa atin. Maraming aspeto eh. Ang problema, makikitid kasi yung mga isipan ng mga ito kaya doon lang sila nakakonsentrate doon sa maliit na bagay. Kaya yan ang problema dyan sa pangkasalukuyang pamahalaan ngayon na hindi ho nag-iisip kung itinuloy lamang nila ang panglabas ni Presidente Duterte, sana maayos ang ating pamahalaan. Hindi nanganganib at kung sila ay ginaya rin ng estilo ni Presidente Duterte na merong paghahanda bago pa dumating ang isang krisis, sana hindi tayo ganito ngayon. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Sa kaugnay naman na issue, Attorney Sal, pahabol na po ito na topic. Suportado ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson yung joint gas exploration sa West Philippine Sea sa China. Basta ang kasunduan ay sumusunod sa 60-40 na limitasyon ng foreign ownership sa ilalim ng konstitusyon. Ayon kay Lacson, kulang ang Pilipinas sa technical at pinansyal na kakayahan para sa sariling eksplorasyon sa mga mayamang likas na mayamang likas
mataas yaman ng lugar, kaya't ito'y tinatawag na wasteless opportunity para sa bansa. Hinimok din ng senador ang gobyerno na gamitin ang energy powers laban sa hoarding at profiteering ng langis at nagtanong tungkol sa aksyon laban sa mga gasolinahan na illegal na nagtataas ng presyo. Tinukoy din niya yung posibleng pagkaantala ng tax relief mula sa Republic Act 12316 na magsisimula ngayong April 12 at pinayuhan ang paggamit ng 230 pesos or 230 bilyong pisong hindi pa nagagamit na pondo para sa targeted na ayuda sa transport sector at low to middle income earners. Samantala, sabi na ni Senator Amy Marcos na nananawagan na agad na ipasa itong panukalang batas na magpapababa ng income tax kabilang ang pagpapataas ng tax exemption at tax-free bonuses. Ano pong reaction dito, Attorney? Alam mo, nung panahon ni Presidente Duterte, gusto niya yan. Sinimulan na yan. Ang problema dun sa mga anti-Duterte, mga anti-China, naku siya, ini-criticize nila ng gusto hanggang hindi na nagkatuluyan yan. Kung talagang, alam mo, ang problema kasi sa ating bansa, itong mga nagpapanggap na mahal ang bayan, hindi ko nila iniisip na mas maganda kung nakikipagkaibigan tayo kaysa nakikipag-away tayo. Maliit lang bansa lang tayo. Naggagaling-galingan pa tayo. Nagtatapang-tapangan. Kung sinunod lang talaga mga patakaran ng Presidente Duterte, hindi tayo magkakaganito. Yan namang mga panukalang batas na makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa baba. Ay gawin nyo na, hindi yung puro kayo politika, puro kayo impeachment. Kaya gagalit ang tao sa inyo. Yeah. Ayan. Kaugnay naman dyan, Attorney Sal, ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, kahit ligtas na ngayong dumadaan sa Strait of Hormuz sa mga oil tanker papuntang Maynila ay hindi agad makakaramdam ang mga Pilipino ng pagbaba sa presyo ng langis. Ayon sa kanya, ang hakbang ay hindi rin solusyon sa pangmatagalang suliranin sa enerhiya ng bansa. Patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa lokal na merkado kung saan inaasahang tataas pa ang diesel ngayong linggo. Nako, regular diesel ay mahigit 160 pesos kada litro at sa premium diesel naman ay lampas 170 pesos kada litro. Ipinabatid ni Secretary Garin na bagamat nagbibigay ang Iran ng safe at preferential access sa langis, hindi nito natatanggal ang lahat ng panganib sa pandaigdigang supply chain. Binanggit din ng DOE attorney na nakasalalay sa Middle East, lalo na sa Saudi Arabia, ang malaking bahagi ng langis ng Pilipinas. Kaya sensitibo yung bansa sa anumang aberya sa rehiyon. Gayunpaman, tiniyak ni Garin na patuloy na tinitiyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy at maasang supply ng langis. Your reaction to this one, Attorney Sal? Sana nga magawa na nilang paraan. Kasi whether we like it or not, talaga everybody's up. So, kahit na pinupula natin sila, wala silang ginawa, nandiyan na yan. So, tingnan natin kung anong maaaring manghihakbangin nila upang maibsan, ma-reduce, kumonti ang paghihirap ng taong bayan dahil sa national emergency situation na likha naman ng digmaan sa Middle East. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala,